Hindi tayo ipinanganak na alipin, pero bakit tila para tayong nilikha para habulin ang mga bagay na sumisira sa atin? Tahimik ang pagkakakadena sa atin, walang sigawan, walang tanikala, walang utos. Pero nararamdaman natin na sa bawat gabi na tayo'y hindi mapakali, sa bawat umaga na pagod na agad ang diwa, sa bawat saglit na hindi tayo mapirmi ng tahimik sa sarili nating katawan. Ang tanong, kanino tayo alipin? Hindi sa hari, hindi sa gobyerno, hindi sa kahit sinong may kapangyarihan sa labas, kundi sa pinakamasahol na uri ng Panginoon, ang sarili nating hindi mapigilang pagnanasa. Hindi tayo nakakulong sa mga rehas na bakal. Nakakulong tayo sa loob ng ating sariling utak, sa imahe, sa pantasya, sa ingay na hindi natin makontrol. Bawat scroll sa telepono, bawat aksidental na sulyap, bawat replay ng alaala sa isipan ay isa pang pulseras ng kadena. Akala natin ligaya, pero sa totoo ito'y isang anyo ng panloob na pagkabulag. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka nang nabihag ng imahe sa halip na ideya? Ilang oras sa buhay mo ang ibinigay mo sa isang bagay na hindi mo man lang mahawakan, na hindi man lang nagbigay ng tunay na halaga sa iyo bilang tao? Walang taong tunay na malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya. Epictetus. Hindi ito moralidad, hindi ito sermon. Ito ay isang pagtawag, isang sigaw mula sa pinakaubod ng kaluluwa na nagsasabing gising na. Dahil ang isipang pinapatakbo ng libog ay parang lasing sa sariling uhaw, hindi na alam ang direksyon, basta't habol ng habol sa sarap. Kahit ang kapalit ay dignidad, hindi natin kalaban ang sex. Kalaban natin ang pagkaalipin sa pag-iisip na umiikot lamang sa laman. Ang tunay na panganib ay hindi ang gawa, kundi ang kondisyong mental, ang pagka-adik sa posibilidad, sa imahe, sa ideya ng sarap na walang katapusan. Ang problema ay hindi ang kasiyahan. Ang problema ay kapag nawalan ka ng kapangyarihang pumili kung kailan at paano mo ito haharapin. Sa Stoic na pananaw, hindi bawal ang damdamin, hindi ipinagbabawal ang pagnanasa. Pero ang tanong ay, ikaw ba ang may hawak sa pagnanasa mo? O ito ba ang may hawak sa iyo? Ang disiplina ay hindi pagkakait. Ito ay pagpapalaya. Ang pagpigil ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Isipin mo ang isang espada. Walang kabuluhan kung ito'y matalas pero hindi mo alam hawakan. Ganito ang isipan. Kapag hindi sinanay, magiging mapanganib. Hindi sa iba, kundi sa sarili mong dangal. Nandito ka ngayon hindi para maging kontrolado ng sarili mong utak. Nandito ka para ituwid ito. Hasain, itaas. Dahil sa bandang huli, ang tunay na digmaan ay hindi sa labas. Nangyayari ito ngayon habang pinapanood mo ito. Sa mismong loob ng utak mo. Sa pagitan ng dalawang boses, isa na nagsasabing, sige, masarap naman, at isa pa na bulong lang, pero matalim. Tama na, huwag mo nang sayangin ang sarili mo. Tanong, alin ang pipiliin mo? Number 1, ang ulap ng pagnanasa. Tahimik itong dumarating. Hindi ito dumadagundong na parang bagyo. Hindi rin ito sumisigaw, hindi ito kasing lakas ng galit, hindi kasing halata ng takot, pero mas mapanlin lang, mas malalim ang ugat. Parang usok na dumarampi sa hangin, hindi mo agad mapapansin hanggang sa mapuno na ang buong silid. Hanggang sa ikaw ay malunod na sa loob ng sarili mong isipan. Ang pagnanasa, lalo na ang sexual, ay hindi na basta natural na damdamin sa panahon ngayon. Ginawa na itong produkto, negosyo. At ang utak natin, ang pinakamahalagang bahagi ng pagkatao, ay naging palengke. Araw-araw tayong binubomba ng imahe. Hindi mo na kailangang hanapin, hinahanap ka na nila. Ang mga algorithm ay parang mga manghuhula. Alam kung anong uri ng katawan ang magpapakurot sa kahinaan mo. Alam nila kung anong klase ng titig, ng galaw, ng laman ang magpapagalaw sa iyo. Hindi para mahalin mo, kundi para ikonsumo mo. Mas madalas tayong nahihirapan sa imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. Seneca. At totoo nga. Ang tunay na pagdurusa ng modernong tao ay hindi sa mga totoong nangyayari. Ang tunay na pasakit ay nasa loob, sa imahinasyon na hindi napipigilan, sa mga eksenang paulit-ulit na pinapatakbo sa utak, sa mga pantasyang walang hangganan at walang direksyon. Ang isipan natin ay naging sinehan, pero walang manonood kundi tayo. At habang pinapanood natin ang palabas, hindi natin napapansin, tayo pala ang nawawala. Ang bawat imahe, kahit isang segundo mo lang nakita,
ay parang binhing itinapon sa lupa ng kamalayan. Kung hindi mo babantayan, tutubo ito, uugat, magkakabunga. At bago mo pa mapansin, may punong tumubo sa gitna ng kaluluwa mo na hindi mo naman hiniling. Isang punong ugat ay libog at bunga ay pagkalugmok. At sa puntong yon mapapaisip ka, kanino pa ba talaga ako? Kaninong isip itong gumagana habang natutulog ako? Kaninong mga mata itong humahanap ng bagay na ikasisira ko? Ang pagkaalipin sa pagnanasa ay hindi laging hayag. Hindi ito eksena ng pagkakasala sa dilim. Minsan, ito'y simpleng pagkalihis ng atensyon. Minsan, ito'y saglit na pakikipaglaro sa tukso habang sinasabi sa sarili na sandali lang. Pero walang sandaling-sandali sa utak. Dahil ang isipan ay hindi nakakalimot, isinusulat nito ang lahat. Ang mga Stoic ay hindi nagturo ng pag-iwas sa laman para lang magpakabanal. Tinuturo nila ang paglaya mula sa pagiging alipin ng sarap. Dahil sa totoo lang, ang taong palaging hinahatak ng libog ay hindi na niya kilala ang sarili niya. Isa na lang siyang hayop na tinuturuan ng mundo kung kailan siya kakain, kailan siya maghahangad, at kailan siya masisiyahan. Pero tayo, hindi tayo hayop. Hindi tayo nilikha para lamang habulin ang kung anong masarap. Tayo ay nilikha para magdesisyon, para mamili, para maging hari sa sarili nating kaharian, at ang isipan ang unang lupang dapat nating pamunuan. Ngunit paano mo pamumunuan ang isang isipan na araw-araw pinapasok ng mga imahe na hindi mo na kaya pigilan? Paano ka magiging malaya kung ang sarili mong pantasya ang nagpapakulong sa'yo? Ang sagot ay hindi simpleng iwasan, hindi rin sapatang labanan. Kailangan nating unawain ang kalaban. Kailangang makilala mo ito gaya ng pagkilala mo sa sarili mong anino. Dahil kung hindi mo alam ang ugat ng pagnanasa mo, laging panandalian lang ang lakas ng pagpigil mo. Kaya ito ang simula. Tanggapin mo na binahana ang utak mo na may ulap ng bumalot sa'yo. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil ang ulap ay pansamantala lamang. Pero ang taong mulat, kahit malabo ang paligid, ay kayang magdesisyon kung saan siya pupunta. At ngayon may tanong akong iiwan sa'yo. Gaano karaming parte ng isipan mo ang talagang sa'yo pa rin? At anong klaseng katahimikan kaya ang maririnig mo? Kapag tuluyan mo nang pinatay ang lahat ng ingay. Number 2, disiplina sa atensyon. Hindi mo malalabanan ang kalaban na hindi mo alam kung kailan dumarating. Hindi mo kayang wasakin ang apoy kung hindi mo alam kung saan ito nagmumula. At ganito ang pagnanasa. Hindi ito palaging bigla. Hindi ito laging marahas. Kadalasan, ito'y dumadating sa anyo ng inosenteng tukso. Isang segundo ng sulyap, isang saglit ng pagkabagot, isang iglap ng kahinaan, at bago mo pa mamalayan, ang atensyon mo ay wala na sa kamay mo. Ibinenta mo na, isinuko at hindi mo man lang namalayan. Kaya't bago mo tangkaing iwasan ang pagnanasa, bago mo sabihin sa sarili mong labanan mo yan, dapat mong maunawaan ang isa sa pinakaunang aral ng Stoic na buhay. Bantayan mo ang sarili mong isip. May kapangyarihan ka sa sarili mong isip. Hindi sa mga pangyayari sa labas. Kapag naunawaan mo ito, doon ka magiging tunay na malakas. Marcus Aurelius. Ito ang hindi sinasabi ng mundo. Ang atensyon mo ay isang banal na bagay. At ang mundo, mula sa entertainment, social media, advertising, hanggang sa mga walang malay na tukso sa paligid mo, ay lahat gustong agawin ito. Gustong kainin ng buo ang atensyon mo. Bakit? Dahil kung sino ang may hawak ng atensyon mo, siya ang may kontrol sa direksyon ng buhay mo. Hindi mo namamalayan, pero bawat pagpihit ng mata mo sa isang imahe, bawat pag-scroll mo ng walang malay, bawat pahinga lang sandali na hindi mo napigil, lahat yan ay maliit na boto laban sa sarili mong dangal. At ito ang masakit. Wala kang mapapala sa isang atensyong laging nakakalat. Wala kang mararating sa isang isipan na palaging dinadala ng agos imbes na humawak sa timon. Walang kalayaan ang isang kaluluwang hindi marunong tumanggi sa panandalian. Ang disiplina sa atensyon ay hindi psikolohiya. Ito ay digmaan sa modernong panahon. Ito ay pilosopiya sa anyo ng digmaan. Ito ang uri ng tahimik na paghihiganti laban sa sistemang gustong gawing laruan ng utak mo. Ang tunay na laban ay hindi sa kama, hindi sa katawan, hindi sa ibang tao. Nasa loob ito, sa bawat segundo ng pagpili, sa bawat saglit na may option kang tumingin o umiwas,
Sa bawat pagkakataong kaya mong magdesisyon kung ano ang papayagan mong pumasok sa tahanan ng iyong kamalayan. Maging tanod ka ng iyong sariling pintuan. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ako pinaka-vulnerable? Anong oras ako kadalasang nawawala sa sarili? Ano ang mga bagay na mukhang harmless pero humihila sa akin pabalik sa putik? Bakit ba ako nahihirapan kapag mag-isa ako? Ang lahat ng ito ay mga hudyat, mga senyales kung saan ang isip mo ay unti-unting gumagapang patungo sa pagkaalipin. At kung hindi mo babantayan ito, wala kang laban. Ang stoic ay hindi lang matalino, ang stoic ay mapagbantay. Gising, tahimik. May hawak sa kanyang paningin, hindi lang literal kundi panloob, kaya't unawain mo ito. Ang isipan ay laging naglalakbay, at kung hindi mo ito ginagabayan, hindi ito hihinto. Lalakad ito kung saan mas madali. At ang madali ay laging patungo sa sarap, patungo sa tukso, patungo sa pagkalugmok. Kaya piliin mo, saan mo ibababad ang sarili mo? Kanino mo ilalapit ang paningin mo? Kaninong mga salita? Anong mga imahe, anong mga ideya ang papayagan mong tumira sa loob mo? Dahil kung saan mo itinutok ang atensyon mo, doon pupunta ang buhay mo. At kapag sinanay mo ang sarili mong magbantay araw-araw, kahit hindi perpekto, kahit minsan nadadapa, unti-unti kang bubuin hindi bilang isang taong mahina sa harap ng sarap, kundi isang taong may batong loob sa gitna ng apoy. At ang ganitong tao ay hindi basta-basta nabibihag ng kahit anong imahe. Number 3. Bakas ng sariling pagsasanay, ascesis. May bagay sa stoic na pananaw na hindi basta nababanggit sa mga libro. Isang payak, ngunit mapait na katotohanan. Walang lakas ng loob na nabubuo sa kaginhawaan. Kaya't ipinaglaban ng mga sinaunang stoic ang isang disiplina na sa panlabas ay parang kabaliwan, pero sa loob, ito ang pinakamatinding anyo ng kalayaan. Tinawag nila itong ascesis, ang kusang paghihirap upang hubugin ang kaluluwa. Hindi ito pagpapahirap para magmukhang banal. Hindi rin ito pagtakas sa mundo. Ito ay pakikipagdigma sa sarili, sa katahimikan sa dilim ng gabi, sa lamig ng pagkakahiwalay, sa ingay ng sarili mong tukso. At paninindigan mo pa rin, hindi ako magpapatalo ngayon. Ang ascesis ay pag-ayuno hindi lang sa pagkain, kundi sa anumang labis. Ito ay pagsasabi ng hindi, kahit kaya mong magsabi ng o. Ito ay pagtulog sa sahig kahit may kama. Ito ay paglalakad sa ulan para maalala mong hindi mo kailangan ng sobrang proteksyon para mabuhay. Ito ay pagpili ng katahimikan habang ang mundo ay sumisigaw. Kung gusto mong maging mabuting tao, una mong paniwalaan na hindi ka pa mabuti. Epictetus. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa pagsisigaw ng motibasyon, hindi sa mga quote na sinasabi mong naiintindihan mo, kundi sa simpleng pagkilala na marupok pa ang loob mo, na hindi mo pa hawak ang sarili mo. Nasa kabila ng dami mong alam, madali ka pa ring matangay ng laman. Pero sa pagkilalang yon may pagbubukas, isang pinto, at sa likod ng pintong yon ay ang arena kung saan huhubugin mo ang sarili mo. Hindi bilang taong perpekto, kundi bilang taong handang mamatay araw-araw para sa dangal ng kanyang kaluluwa. Hindi mo kailangang maging banal. Kailangan mo lang maging matapat. Matapat sa kung ano talaga ang nagpapahina sa iyo. Matapat sa kung anong klaseng laman ang talagang nagiging lason sa diwa mo. At mula roon kumilos. Bawasan ng oras sa mga bagay na alam mong kumakain ng kaluluwa mo. Iwasan ang mga kapaligirang nagaanyaya sa tukso. Tumindig at sa bawat pagdapa mo bumangon. Ipaalala sa sarili mo sa boses na mababa ngunit matatag, ako ang tagapagsanay ng sarili kong pagkatao. Tingnan ang sarili mo hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigmang nagpapanday ng kalasag. Hindi araw-araw ay magtatagumpay ka. May mga gabi ng kahinaan, may mga umaga ng panghihinayang, pero hindi sukatan ng lakas ang perpektong track record. Ang tunay na sukatan, kaya mo bang bumalik sa landas kahit wasak na wasak ka na kahapon? Ang mundo ay puno ng paanyaya sa pagkalunod, sa labis, sa ginhawa, sa sarap. Pero tayong naghahangad ng katahimikan, tayong gustong maging malaya, tayo ang mga taong piniling magtiis upang maging tunay na malakas. Kaya't huwag mong katakutan ang hirap, yakapin mo ito. Gawin mong kaibigan ang gutom, ang pagod, ang lamig, ang hindi komportabling katahimikan. Dahil sa loob ng mga ito, doon mo matatagpuan ang panibagong anyo ng sarili mong kaluluwa. At sa sandaling yon,
Hindi mo na kailangan ng mas maraming motibasyon. Hindi mo na kailangang pigilin ang pagnanasa dahil magiging maliwanag na sa'yo. Hindi ka ipinanganak para maging alipin ng panandaliang sarap, kundi hari ng sarili mong kamalayan. Number 4. Apoy ng layunin. The fire of purpose. Ang libog ay enerhiya. Isang hilaw na puwersa na humihila, nagtutulak at kung minsan ay sumusunog. Hindi ito basta kahinaan, kundi apoy na nawalan ng direksyon. At ang apoy na nawalan ng direksyon ay laging nagiging sunog. Sa mundo ngayon, sinasabi nilang sundin mo ang nararamdaman mo. Gawin mo raw ang gusto mo basta't ikaw ay masaya. Pero anong uri ng kasiyahan ang inaani ng mga taong iyon gabi-gabi sa harap ng asul na liwanag ng screen, nagtatago, nauubos at pagkatapos ay tahimik na pinapasan ang bigat ng konsensya? Hindi mo kailangang sunugin ang sarili mo para lang maramdaman mong buhay ka. Amang tunay na tanong ay ito, anong layunin ang karapat-dapat pag-alayan ng apoy mo? Ang kaluluwa na walang layunin ay nalulunod sa sarap, natatabunan ng takot at nabubulok sa kapabayaan. Seneca, ang Stoic ay hindi robot, hindi siya manhid, hindi siya nagsasabing pigilin ang lahat ng damdamin. Ang Stoic ay isang tagapagpanday ng lakas. Kinukuha niya ang hilaw na apoy ng pagnanasa at binabaling ito tungo sa isang mas mataas na layunin. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto mong gawin gamit ang lakas ng katawan mo? Para saan ang talino mo? Kaninong buhay ang gusto mong baguhin? Ano ang gusto mong iwan sa mundo? At higit sa lahat, gusto mo bang mamatay na isang alipin ng sarap? O isang tao na sinunog ang sarili para sa layunin na mas malaki kaysa sa kaniya? Kung ang libog ay apoy, dapat may lalagyan. At ang lalagyan na iyon ay ang layunin mo. Kapag walang direksyon, ang libog ay sisira. Pero kapag may dahilan, may disiplina, may pananagutan, ang dating pagnanasa ay nagiging gasolina ng tagumpay. Tingnan mo ang mga tunay na haligi ng buhay. Hindi sila nabubuo sa pansamantalang aliw. Hindi nila hinayaan ang sarili nilang malunod sa pantasya. Pinili nilang masaktan para sa mas malalim na kapayapaan. Pinili nilang tumanggi para makamit ang hindi nabibili. Pinili nilang manahimik habang ang iba'y nagpapakalunod sa sariling kahinaan. Ang taong nagtagumpay laban sa sarili niya, siya ang tunay na mandirigma. Confucius, isang prinsipyo na ginagalang maging ng mga Stoic. Dahil ang tunay na digmaan ay hindi sa labas. Hindi ito laban ng karahasan. Ito ay laban ng kaluluwa laban sa sarili nitong kababawan. At sa bawat pagkakataong nagsasabi ka ng hindi sa tukso, hindi ka lang basta tumatanggi. Nagluluto ka ng lakas. Nagsisindi ka ng apoy sa loob na hindi kailanman pinapatay ng hininga ng mundo. Hindi tayo laging malinis. Hindi tayo laging matatag. Ngunit ang tagumpay ay hindi resulta ng perpektong track record. Ito ay resulta ng paninindigan, ng walang sawang pagpili sa mas mataas. Ang paulit-ulit na pagpapaalala sa sarili, hindi ako nilikha para lang magpakasaya. Nilalang ako para magtagumpay laban sa sarili. At ang gantimpala, tahimik. Walang palakpakan. Walang aninong umiindak. Pero sa gabi, habang ang iba'y ninanakaw ng hiya, ikaw ay tahimik na natutulog. Buo, walang utang sa sarili. At sa araw, ikaw ang lalakad hindi bilang alipin ng laman, kundi bilang isang nilalang na nag-aapoy sa layunin. Number 5. Kapwa mandirigma sa katahimikan. Fellow warriors in the silence. Akala mo mag-isa ka? Akala mo ikaw lang ang lumalaban sa isipan mo gabi-gabi? Na ikaw lang ang sumusubok humiwalay sa dagat ng tukso na tila walang hanggan. Pero ang totoo, marami tayong tahimik na mandirigma. Hindi sila sikat. Wala silang milyon-milyong tagasunod. Hindi sila gumagawa ng ingay. Pero sa bawat segundo ng pagpigil nila, sa bawat pagkakataong tumalikod sila sa aliw na kay dali sanang sunggaban, gumagawa sila ng bagong anyo ng mundo. Isang mundong hindi alipin ng laman. Sila ang mga lalaking hindi hinahangaan sa social media pero araw-araw hinahangaan ng sariling kaluluwa. Sila ang mga lalaking nagpipigil sa gitna ng kawalan na sa halip na yumuko sa tukso ay tahimik na tumitingin sa langit at sinasabing, "Ako ang tagapagsanay ng sarili kong diwa." Nauna na sila, sina Marcus Aurelius, na kahit emperador, piniling mamuhay sa disiplina kaysa sa karangyaan. Si Epictetus, isang dating alipin, na naging isa sa pinakamalayang isip sa kasaysayan. Si Seneca, na kahit nasa sentro ng kapangyarihan ng Roma, ay naniwalang ang tunay na lakas ay nasa loob,
hindi sa impluwensya. At mas malapit pa, maraming kalalakihang di mo kilala pero araw-araw ay tumatanggi. Hindi dahil hindi nila nararamdaman ang tukso, kundi dahil mas gusto nilang maramdaman ang kapayapaang hindi nabibili. Ang taong pantay ang loob sa lahat ng bagay, siya ang tunay na matuwid. Heraclitus, pantay ang loob, hindi natitinag ng aliw, hindi pinapaikot ng sarap, hindi natatangay ng emosyon, at hindi ito bunga ng likas na lakas. Ito'y bunga ng araw-araw na pagsasanay sa katahimikan. Ito ang kapatiran natin. Isang kapatirang walang liham, walang seremonya, walang uniforme, walang badge. Pero kapag nakasalubong mo ang isa sa kanila, makikita mo sa mga mata, isang lalim, isang panatag na lakas, hindi marahas, hindi mapagmataas, kundi banal sa katahimikan. At ikaw, bakit mo papipiliing mamuhay sa kasinungalingan ng sarap kung kaya mong tumindig kasama ng ganitong mga lalaki? Hindi para maging mas holy kaysa sa iba, hindi para ipagmalaki ang disiplina mo, kundi para sa isang layunin na hindi matitinag. Kapag nararamdaman mong bumabalik ang tukso, huwag mong isipin na ikaw lang. Sa sandaling yon, may ibang lalaki sa ibang lugar na marahil ay humihinga rin ng malalim, lumalaban din sa sarili niya at hindi sumusuko. Gawin nating gabay ang birtud na ito. Gawin nating larangan ng pagsasanay ang bawat tukso, hindi bilang banta, kundi bilang pagkakataon upang tumibay. Gawin nating panimula ang sandaling ito, hindi para takasan ang pagnanasa, kundi para daanin ito, lampasan ito, at sa bandang huli, palitan ito ng kalinisan ng loob. Dahil mas mahalaga kaysa sa pansamantalang sarap ang haring katahimikan na bumabalot sa isang kaluluwang may dangal. At sa dulo ng bawat laban, kung may nananatili man, hindi ang apoy ng tukso, kundi ang alab ng katahimikang may saysay. Tahimik ang laban nato, walang palakpakan, walang tropeo, walang nagsasabi sa iyong magaling, walang ilaw ng entablado. Pero bawat araw na pinipili mong tumayo, bawat gabi na pinipili mong lumaban, gumagawa ka ng himala. Ang himala ng pagsupil sa sarili, ang himala ng pagiging tao sa gitna ng pagiging hayop, ang himala ng katahimikang hindi kailanman binili ng mundo. Ito ang hamon. Maging apoy na hindi sumusunog, kundi nagbibigay liwanag. Maging bakal na hinubog ng hirap, hindi ng ginhawa. Maging kaluluwang tahimik, pero hindi kailanman alipin. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang ipakita ang lakas mo. Dahil ang tunay na lakas ay alam mong naroon kahit walang nakakakita. At kapag dumating ang gabi, at nag-iisa ka na lang, at tahimik ang mundo, maaari mong tanungin ang sarili mo, ako ba ay naging hari ng sarili kong isip? Kung ang sagot mo ay oo, wala nang mas dakila pa roon. Wala nang mas banal pa roon. Tahimik ang stoic, pero ang katahimikang iyon ay kasing ingay ng bagyo sa loob ng isang taong piniling hindi na maging alipin. Kailanman, kung naramdaman mo ang katahimikang to sa loob mo, kung may bahagyang apoy na parang gustong sumindi sa dibdib mo, kung sa ilang segundo ng video na, to ay parang may boses na nagsabing, ito na ang oras. Huwag mo na itong patahimikin muli. I-like mo ang video hindi para sa akin, kundi para sa sarili mong panata. Na simula ngayon, pipiliin mong maging hari ng sarili mong diwa. Mag-subscribe ka kung handa ka nang lumakad sa landas ng mga tahimik na mandirigma. Yung mga hindi kailangan ng ingay para mag-iwan ng bakas, dahil ito pa lang ang simula. At sa comment section, sabihin mo sa amin, anong tukso ang pipiliin mong talikuran para sa kaluluwa mong tunay na malaya, ang tunay na stoic tahimik. Pero ngayong narito ka, hindi ka na mag-isa.